Alright mga tol, mukhang maganda to magiging pag-uusap natin dito patungkol kay Topacio, kung saan sinabi po dito, no, ayon sa balita ang mga alegasyon daw, ayon kay Topacio, ang mga alegasyon laban kay VP Sara Duterte ay recycled lang. Naku po, marami na naman matitrigger dito, no? Pero pag-uusapan po natin yan ng neutral, Pero bago natin umpisa ng lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. At syempre, malaking tulong na rin po yan sa channel natin para makapagpatuloy tayo na gumawa ng mga videos na kagaya nito. So yun na nga, let's go! So ayan na nga mga tol, pag-usapan natin ito. Ito pong sinasabi dito na ayon sa Bilyonaryo News Channel, usap-usapan na naman ang ngayon ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos siyang sampahan ng graft and plunder complaints sa Office of the Ombudsman. Kaugnay niyan, nakausap natin si PDP spokesperson Ferdinand Topacio. So ito po ang komento ng PDP. Ito po yung Maka Duterte. Pag sinabing PDP, hindi po tayo nagkakamali, no? Siya po yung spokesperson ng PDP. At ngayon, ito po yung sinasabi niya sa mga isinampang kaso po na ito kay VP Sara Duterte. Well, pakinggan muna natin yan. Saka po natin subukan na himayin yung kanyang mga sinasabi, maging neutral at timbangin natin kung totoo, tama ba ang mga bagay-bagay na maririnig natin ngayon. Play natin. Always an honor and a pleasure. Usap-usapan na naman ngayon ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos siyang sampahan ng graft and plunder complaints sa Office of the Ombudsman. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Topacio. Yes, magandang gabi pong muli, Ma'am Corina. Always an honor and a pleasure. Wow, thank you very much, sir, sa inyong panahon. Sa isang ulat po, layon daw ng pagsasampa na ito ng graft and corruption laban sa bise na pahinain si VP Sara sa 2028. Kayo po ba'y naniniwala dito? Ay opo, at in fact kami nga po ay naglabas na nung kamakalawa ng opisyal na pahayag sa ngalan ng Partido Demokratiko Pilipino na sinasabi po namin, unang-una yan ay mga recycled. Bagamat environmentally friendly ang recycling ay hindi po yan uubra pagdating po rito sa mga charges. Number two, obvious naman po na ang may mga pakana nito ay yung mga the usual suspects, kumbaga, na wala na pong ginawa kundi batikusin si pangalawang Pangulong Sara Duterte sapagkat natatakot po sila ng consequences to their vested interest should the Vice President become President in 2028. Ano ho sa palagay ninyo ang Okay guys, dito sa part na to, pasok na tayo para di natin malimutan yung magandang punto dito, no? Ayon po kay Topacio, no, ng PDP. Kaya po nasabi natin kanina, ang PDP for me ay DDS, no? Makita naman natin yan yung election, kung ano yung mga linyahan po dyan, line up dyan sa election, no? Pero hindi yun yung topic natin. Ito pong sinabi ng spokesperson ng PDP na ang mga bumabanat po dito, no, ang gusto ay pahinain ang ating ikalawang Pangulo, ang VP Sara Duterte, no? Ako po ay naniniwala, to be fair, kung titignan natin, sabi ko nga, maging patas tayo, maging fair tayo. Pakinggan natin si Topacio. I believe, totoo naman, may mga gusto magpahina or pilayan si VP Sara para hindi na makatakbo sa darating na 2028 election, presidential election,
no? Para hindi na daw maging pangulo. I believe that is true. Tama 'yan, no? Pero ang pag-uusapan natin sa kabilang banda ay tama ba itong mga ikinakaso, no? Kasi ako naman naniniwala kahit na may mga ganoon, no? May mga motibasyon, may mga political na bagay, naniniwala ko na dapat isampa ito, no? Kung ito po ay may mga basihan, may mga batayan, may mga pruweba. Dapat po 'yan, hindi po 'yan isang tabi o i-archive, no? Ako po, nakaraan po in-archive po sa Senado, no? Yung mga senador, tama ba? Hindi po ako nagkakamali, ha? Marami pong mga DDS doon, mga Duterte na mga senador. Yun po ay bias at unfair po yun sa ating mga kababayan, no? Bawat isa po sa atin ay apektado dito. Kung ramdam mo yung hirap ng pagbili ng maraming bagay ng pangangailangan sa buhay, 'di ba? May kinalaman po diyan yung korupsyon sa ating bansa, at kung may mga batayan ng mga ikinakaso sa vice presidente, I believe that is fair enough para isampa, litisin, tignan ng mga batayan, 'di ba? Huwag nating isang tabi kasi yan po ay para sa bawat mamamayang Pilipino. So, yun lang. Pinasok na natin sa part na yan. Bay na depensa ng bise. Well, the strongest defense po, Ma'am Corina, as always, is innocence. Hindi po niya ginawa yan. Ang ngunit sa ilalim din po ng ating mga batas, the person who alleges a crime has the burden of proof of showing that it has been committed, sapagkat constitutionally protected po ang presumption of innocence. But in this case, the Vice President, I believe, is merely a victim of political persecution and vendetta. So, mailalabas po ba ang mga bank accounts ni Bise? Yun nga po nakakatawa sa mga sinasabi nitong mga characters na ito. Bakit kami ang maglalabas? Meron po talagang prinsipyo sa Roman law na a cumbenti probatio qui decit non qui negat, or the burden of proof is on him who alleges something. They're saying that she has amassed more than 50 million in ill-gotten wealth. So, dapat pong sila po ang magpakita kung nasaan yung 50 million plus na yon. Kung wala, then the case must perforce be dismissed. So, they can subpoena the transparency of her bank accounts. May subpoena powers under certain circumstances, sapagkat meron po tayong secrecy of bank deposits, but again po, we repeat, at natatawa nga po kami, akala ko ba they are convinced of the merits of their case? Ang kapal-kapal nga ng mga papeles na isinumpiti nila. Ibig nyo pong sabihin sa daan-daang libong pahinang yon, wala yung alegasyon nila kung nasaan yung 50 million. So, nakakatawa po ito. The powers of subpoena cannot be used as a fishing expedition under our due process clause. So, dapat po sila magpakita. Ito yung bank account, ito yung mga yaman, ito yung lupa, ito yung... Okay guys, siguro hindi na natin tatapusin itong balita na to. Medyo mahaba na rin yung panonood natin. Nasa inyo na po yan. Pwede po ninyong panoorin ang full video ng news na ito. Ayan po yung title, no? Topacio, mga aligasyon laban kay VP Sara Duterte, recycled lang daw, no? Actually, hindi ko pa napanood to guys ng buo hanggang dulo kung ano yung nakita po natin ngayon dito, yun lang din po yung napanood ko pa. Pero ikakat na nga natin para hindi masyado mahaba yung video natin. So, ang comment ko lang po dito, no? Ay meron pong binabanggit si Topacio na tawag doon yung burden, yung may burden ng proof, tama ba? Kung sino yung nangangailangan ang dapat magpakita ng pruweba ay silang mga naglalatag ng alegasyon o nag-aakusa, no? That is true, tama po yun, pero it depends yung kakayanan, diba? Katulad po niya, may binabanggit po siyang secrecy law, which is something na can be weaponized ng mga corrupt na opisyales, no? Opisyales. Kasi meron mga technicalities, no? Na lalabag sa ganito, ganyan, 'di ba? Simple lang naman po ang konstitusyon 'di ba? Yan po'y para sa
ang bansa po na ito, ang gobyerno, yan po ay naglilingkod dapat yan sa mamamayan. Hindi po dapat na kukompromiso ang pera, ang kaban ng bayan. At pag dumating na po yung matitinding korupsyon, meron na may mga sinasabi na nagkamal lang malalaking halaga ng pera, isisikrisilo po natin. No? Nandiyan po ang kanilang mga pruweba, kaya na po nagsabi, kapal-kapal po ng mga yan, wala daw ba dyan yung patunay na meron, nandun nga po, nagtatago, coated ng sikrisilo, no? Mga tol, naiintindihan ba natin yan? Ang bigat po ng technicalities, parang yung ginawa lang po sa archiving of the impeachment ng ating Vice President, no? Unfair po yun para sa mga mamamayan, no? Hindi mo pwedeng sabihin yan sa mga taong bayan na nariyan, no? I believe part din sila ng mamamayang Pilipino, yan po mga naghahain, no? Kung ano man nire-represent nila, yan man yung mga church o etc. ano man yan, no? Lahat po tayo mga mamamayang Pilipino dapat po sila pakinggan kung meron po silang kumbaga out of their strength na meron sila, capability na meron sila abutin, yan po dapat pakinggan. Kasi ang mga kriminal naman po, diba, marami na technical at tayo hindi po natin sinasabi na guilty si Vice President Sara Duterte, pero to be fair sa mga mamamayang Pilipino, patunayan. Kasi parang lumalabas hindi nila kaya, no, na ipakita yung bank accounts, diba? Yun naman po yung mangyari, yun po yung maging unfair, no? Tayo hindi tayo pro BBM, diba? Pero pag nakikita natin yung mga ganito, harap-harapan pinapakita mo na hindi kaya, no? Yes or no lang, kaya ba? Hindi lumalabas, hindi nila kaya ipakita. Bakit? May tinatago ba? Yan po yung magiging question dyan. At bago po tayo magpaalam, no, simple lang, no? Kung ako po ay naaskusahan, no, para matapos na, kaya ko ipakita, papakita ko kung kailangan para manahimik ng mga tao, no? Kung ano yung hinahanap ng mga tao, yun po yung dapat para maging kampante, diba? Kasi lalo po nagmumukhang guilty at nagiging technical lang, pero maraming kriminal, diba? Kapag walang pruweba, pag nagkaroon ng doubt sa korte, if I'm not mistaken, diba, may doubt yung kaso mo, pwede kang maabsuelto, no? Technical, no? Ganun yung technicalities. Pero diba, totoo ba na inosente at biktima lamang po ba ang isang tao kapag walang pruweba sa ginawa niyang krimen? Technically, yes, yun po yung mangyayari. Pero diba, sabi nga, hindi tayo makakapagtago sa mata ng Diyos kung tayo may ginawa talagang kasalanan. And I believe dito meron pong kapangyarihan si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga legal team, mga taga-suporta niya, upang ipakita sa mga mamamayang Pilipino na ito ako, wala akong ginawang kahit ano. Pero yung mga question, no, this is a recycled na issue, dapat nasasagot na nila, recycled na pala yan, di ba? Recycled na lang pala yan, dapat yung sagot ninyo kayang sumagot na sa mga recycled na questions, sa mga hinihingi ng mga tao, no? Ikaw, anong masasabi mo dito? Mahaba yung pwede natin pag-usapan, no? Comment down below na lang, patuloy natin pag-usapan yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.